Noong June 28, 2025, nakatutok ang mga tao sa South Korea sa kanilang mga telebisyon habang ipinapalabas ang isang episode ng palabas na Unanswered Questions na nag-iwan ng takot at tanong sa mga manonood sa labas ng maraming linggo. Sa mga hindi nakakaalam, ang Unanswered Questions ay nag-iimbestiga ng mga pinakamadilim na misteryo sa South Korea mula pa noong 1992. Sila ang sumusuri sa mga kaso na hindi nabibigyan ng pansin, mga nawawalang tao, mga hindi nalutas na pagpatay at mga panloloko pagnanakaw sa negosyo. Ngunit ang episode na ito ay iba sa lahat. Ito ang kaso na nagpagulo pati sa mga veteranong investigador. Ang kwento ay tungkol sa isang babae na namatay dahil sa pagkasunog, hindi dahil sa aksidente o sunog sa bahay, kundi dahil sa sadyang pinahirapan at sinunog ng kanyang mismong pamilya. At ang dahilan daw ng lahat ay isang di umano'y exorcism na isinagawa ng kanyang tiyahin na isang shaman. Tandaan, nasa South Korea tayo, kaya nagulat ang mga tao. Dahil ang ganitong paniniwala, lalo na ang mga ritual ng exorcism na humahantong sa krimen ay hindi karaniwan sa bansa. Dahil ipinalabas ang programa sa national TV, pinalitan nilang lahat ng pangalan para protektahan ang mga sangkot. Ang biktima ay tawagin na lang nating si Lee. Kapag pumasok ka sa barbecue restaurant sa Bopyeong District, Incheon, kahit anong araw ay makikita mo si Lee. Nasa early 30s siya at imposibleng hindi mo siya mapansin. Hindi dahil maingay o maarte siya, kundi dahil sa kanyang kabaitan. Mayroon siyang totoong ngiti na nagpaparamdam sa mga customer na parabang bumibisita sila sa isang matagal na kaibigan at hindi lang basta kumakain sa restaurant. Gusto siya ng mga customer at marami ang mga bumabalik dahil sa kanyang kabaitan. Siya mismo ang nagluluto ng karne sa mesa ng mga customer, nagtatanong tungkol sa kanilang mga anak, trabaho at buhay. Kahit mga bagong customer ay nagiging suki dahil sa kanya, tinuturuan niya sila ng tamang pag-ihaw. Ipinapaliwanag kung aling mga hiwa ng karne ang pinakamaganda. Minsan pa nga ay siya mismo ang nagluluto para sa kanila. Hindi lang basta empleyado si Lee dahil pag-aari ng pamilya nila ang restaurant at buong puso niyang ibinigay ang lahat para lang mapasaya ang kanilang mga customer. Siya ang humahawak ng lahat ng pera at kasama ng kapatid niya, pinapatakbo nilang negosyo araw-araw, 7 araw sa isang linggo at 365 days a year. Walang day off kahit pa sa mga holiday. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at umaasa ang kanyang kapatid sa kanya. At gustong-gusto siya ng mga customer. Sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya, si Lee ay taong gugustuhin mong makasama dahil napakamasayahin niya. Pero noong January 2024, may nangyaring kakaiba. Ang restaurant na hindi kailanman nagsasara ay biglang nagsara ng walang paliwanag o anunsyo. Saradong pinto lang ang makikita at walang amoy ng inihaw na karne at ingay ng mga customer. Kaya nagtaka mga suki. Mailan pang hinanap ang mga magulang ni Lee, pero pati ang mag-asawa ay biglang naglaho. Kahit ang mga kapitbahay ay wala ring alam kung saan sila nagpunta. Para bang naglaho sila na parang bula. Pagkalipas ng ilang linggo, muling nagbukas ang restaurant. Naroon ulit si Lee, nakangiti, binabati mga customer na parabang walang nangyari. Naroon din ang kanyang kapatid at bumalik ang pamilyar na amoy ng Korean barbecue sa paligid. Lahat ay tila normal maliban sa isang bagay. May bagong manager, isang 79-year-old na babae na si Shirley, ang pumalis sa mga magulang ni Lee. Si Shirley ay ang tiyahin ni Lee. Sa mga taong hindi masyadong nakakaalam, mukhang mabait at kaaya-aya si Shirley. Mahilig siya makipagkwentuhan, parang lola na nagkukwento habang umiinom ng tsaa. Pero mga taong tunay na nakakilala kay Shirley ay alam na delikado siya dahil bihasa siyang magmanipula ng mga tao. Hindi lang siya tiyahin ni Lee, siya ay isang mudang, isang traditional Korean fortune teller o manghuhula. Sa paniniwala ng mga Korean, mahalaga ang papel ng mga manghuhula. Sila ay tinitingalang tagapagdala ng ugnayan sa pagitan ng mundo ng tao at ng espiritu at ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang tulungan ang mga tao. Sila ay nagsasagawa ng mga ritual, pumapasok sa mga trance na tila wala sa sarili, sumasayaw, umaawit ng mga chant at nakikipag-usap sa mga espiritu para sa mga tao naghahanap ng gabay o paggaling. Si Shirley nagsanay bilang isang shaman ng 40 years na. Nakilala siya at marami mga tagasunod niya. At ang pinaka-importante, hawak niya ng buo at kontrol niya ang kanyang pamilya. Pero ang totoo,
Hindi ito dahil sa may tunay siyang espiritual na kapangyarihan, kundi dahil siya ay magaling sa panlilinlang. Nagsimula ang manipulasyon ni Shirley noong 1986. Noong taon na yon, sinabi niyang nakatanggap siya ng kaliwanagan mula sa isang espiritu na tinawag niyang grandfather. Tinawag niya ang sarili niyang shaman. Nagtayo siya ng templo sa Hamgyong, South Jeolla Province at nagsimulang tumanggap ng mga taong gustong malinis ang espiritu. Sa simula, inisip ng mga tao na siya ay baliw. Pero matyaga si Shirley at sinimulan niya sa maliit, sa sarili niyang pamilya. Simple pero sobrang epektibo ang kanyang paraan. Sinasabi niya sa mga tao ang tungkol sa kanilang mga past life. Gawa-gawa niya mga kasalanan na ayon sa kanya ay galing daw sa mga nakaraang buhay. Sinisisi niya lahat ng masama sa kasalukuyan sa mga pagkakamali ng nakaraan. Halimbawa na lamang sasabihin niya na, nawalan ka ba ng trabaho? Dahil yan sa ginawa mo sa past life. Nagkasakit ka, karma yun sa past life mo. Problema sa relasyon, kasalanan sa past life. At kapag may masama talaga na nangyari, sasabihin ni Shirley na, tignan mo, sabi ko na nga ba sa'yo. Kung sinunod mo lang ako, kung ginawa mo lang ang cleansing ritual na inirekomenda ko, hindi ito mangyayari. At kapag may malalang problema, doon niya ipipilit na kailangan na ng cleansing ritual. At hindi tulad ng ibang shamans na inaakay ang mga kliyente nila sa mga sagradong bundok para gawin ang ritual ng sama-sama, iba ang paraan ni Shirley. Ibigay mo lang sa akin ang pera ayon sa kanya. Ihanda ang handog at pera, gagawin ko ng ritual na mag-isa. Pero talaga bang ginagawa ni Shirley ang mga ritual na yon? Walang nakakaalam. Ngunit ang pera ay laging nauuwi sa kanyang bulsa. At ang pinaka nakakatakot, pati sariling mga anak niya ay hindi nakatakas. Sinabihan niya ang mga ito na huwag masyadong lumapit sa ibang tao. Hinigpitan niya ang pakikisalamuhan nila sa labas kahit siya mismo ay kilala bilang palakaibigan at madaldal. Dahil sa tuloy-tuloy na psychological manipulation, pinili ng 4 niyang anak na huwag mag-asawa. Nabuhay silang hiwalay sa lipunan. Bihirang makita sa labas, maliban na lang kung kinakailangan para magtrabaho, mag-asikaso ng mga gawain o kapag inuutusan sila ng ina. At araw-gabi sila nagtatrabaho. Dahil wala namang totoong trabaho si Shirley, umaasa lamang siya ng buo sa kinikita ng kanyang mga anak. Nangungutang din siya kung kani-kanino para lang tustusan ang kanyang expensive lifestyle. Nagpapakahirap ang mga anak niya magtrabaho, halos hindi na nga nagpapahinga para lang mabayaran ang mga utang na patuloy na dumadami dahil sa kanilang ina. Pero hindi na kontento si Shirley sa pagsasamantala sa sarili niyang mga anak. May mas malaki pa siyang target, yun ay ang pamilya ng kanyang kapatid. Habang nakatira si Shirley sa Jeolla Province kasama ang mga anak niya, ang nakababata niyang kapatid ay nakatira naman sa Incheon kasama ang asawa, anak na lalaki at anak na babae na ang biktima nating si Lee. Kahit magkalayo sila ng tirahan, matindi pa rin ang kontrol ni Shirley sa isip ng kanyang kapatid. Taon-taon na manipulasyon ang nagpatibay nito. At may particular siyang target sa pamilyang yon ay si Lee mismo. Sinabi ni Shirley sa kanyang kapatid na may masamang energy si Lee, na siya ay isinumpa at magiging sanhi daw siya ng kamalasan ng pamilya kung hindi sila kumilos kaagad. Ayon kay Shirley, kailangan daw isailalim si Lee sa spiritual cleansing bago siya magkaedad at kailangan pang paulit-ulit yon. At naniwala naman sa kanyang kapatid. Paano nga ba hindi maniniwala? Ginugol ni Shirley ang maraming taon para buuin ang mundong puno ng takot at pamahiin. Kaya gumastos ng malaki ang kapatid niya. Sunod-sunod na ritual ang pinondohan, yun ay dahil sa utos ni Shirley. Pero hindi ito naging sapat kailanman. Kahit lumaki si Lee bilang responsable at masipag, iginigiit pa rin ni Shirley na kailangan niya ng mas marami pang cleansing. Sa paglipas ng taon, milyong-milyong Korean won na ang naubos ng pamilya para sa mga di umano'y ritual na ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik na nagmamasid at naghihintay si Shirley dahil may narinig siya tungkol sa restaurant. Sinubukan ni Shirley na magtayo ng sarili niyang negosyo. Nagbukas siya ng restaurant sa Jeju, kasama ang mga anak niya at umaasa magtatagumpay tulad ng sa kapatid niya. Pero nabigo sila dahil hindi lumago ang negosyo. Pagdating pa ng COVID-19, tuloy nang bumagsak ang restaurant at nalubog si Shirley sa napakalaking utang na umabot sa 1.6 billion won o humigit kumulang sa 70 million sa peso. Noong 2023 dahil sa desperado si Shirley na makabawi sa pera, lalo niyang pinalakas ang operasyon ng kanyang templo.
Gumagawa siya ng buwanang ritual at tumatanggap ng mga handog mula sa mga naniniwala. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nasolusyonan ang kanyang problema. Patuloy lang lumaki ang kanyang utang. Doon na nagkaroon ng bagong ideya si Shirley. Bakit pa siya magpapakahirap na bumuo ng sariling negosyo kung pwede naman niyang kunin ang pag-aari ng iba? Ang restaurant ng kanyang kapatid ay kilala, matagumpay at may tuloy-tuloy na kita at alam ni Shirley kung paano niya ito makukuha. Planado at malupit ang plano ni Shirley. Una, kailangang mawala sa eksena ang mga magulang ni Lee. Kaya minanipula niya ang kanyang kapatid. Nagawa niya itong mapaniwala na kailangan nilang lumipat mula sa Incheon papunta sa isang liblib na isla. Pinaniwala niya sila na kailangan nila kaagad na lumipat dahil sa ito ay napakahalaga at sa espiritual na dahilan. At dahil sa magaling siyang magmanipula, pumayag ang kanyang kapatid. Pero hindi doon natapos si Shirley. Pinaniwala niya ang buong pamilya kasama na si Lee at ang kapatid nito na ilipat ang legal na pagmamayari ng restaurant kay Lee mismo. Sa unang tingin, para makatwiran ng paliwanag. Wala kasing utang sa pangalan ni Lee, kaya daw mapoprotektahan ang negosyo. Pumayag si Lee. Hindi niya alam na isinuko na pala niya ang kanyang kalayaan. Dahil kahit na pangalan ni Lee ang nasa mga papeles, malinaw na ipinakita ni Shirley kung sino talaga ang may kontrol. Pagkatapos muling magbukas ang restaurant, matapos ang misteryosong pagsara noong January 2024, inilagay ni Shirley ang sarili niya bilang manager. At sa loob ng susunod na 6 na buwan, halos patayin na ni Lee ang sarili sa kakatrabaho. Siyang gumagawa ng lahat. Siyang nagluluto, nagsiserve sa mga customer habang dala ang masayang ngiti at patuloy na bumubuo ng magandang samahan sa kanila tulad ng dati. Siya rin ang nag-aasikaso ng kita at nagmamanage ng pera ng negosyo. Pero may isang malaking pagkakaiba. Sa halip na pumasok ang pera sa account ng restaurant, inutusan si Lee na ipadala ang bawat sintimo diretsyo sa personal na bank account ni Shirley. Ngunit, saan napupunta ang pera? Napunta yon sa pagbabayad ng interes sa mga utang ni Shirley. Mga utang na lalo pang lumaki dahil sa palagi siyang nagbabayad ng late. Ginamit din yon para pagtakpan ang mga overdraw na bank account niya, ang mga credit card niya, ang credit card ng mga anak niya at kung ano-ano pang personal na gastos. Habang si Lee nagtatrabaho ng 16 hours kada araw, isinusuko niya ang kanyang kabataan, social life at mga pangarap para lang mapanatili ng tiyahin niya ang isang magarang pamumuhay na hindi naman niya kayang tustusan. At kahit ganon, gusto pa rin ni Shirley ng mas higit pa. Pagsapit ng September 2024, napuno na si Lee. Napansin na niya ang mga bagay-bagay, kung paano nawawala ang pera kahit anong improvements sa restaurant. Kung paano ang financial management ni Shirley ay puro kuha at gastos ng pera. At pati ang mga cleansing ritual ay parang hindi na tama. Kaya nagdesisyon na si Lee. Tumigil siya sa pagpapadala ng pera sa account ni Shirley at siya na mismo ang nagmamanage ng finances. Bumibili ng mga kailangan ng restaurant na hindi na humihingi ng permiso mula sa tiyahin. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, lumaban si Lee sa kanyang tiyahin at galit na galit si Shirley. Nasira ang kanyang matagal ng plano at pinagkakakitaan. Kahinarap niya si Lee at binigyan nito ng ultimatum. Ayon sa kanya, ibigay sa kanya ang pera, manatili sa restaurant at maging sunod-sunuran sa kanya o umalis sa restaurant at sumama sa Ulyongdo, tulad ng ginawa sa mga magulang niya. Sa gulat ni Shirley, pinili ni Lee na umalis. Nag-impake siya at naghanda na magsimulang muli, malayo sa kontrol ng kanyang tiyahin. Pero hindi papayag si Shirley na basta na lang mawala ang kanyang cash cow. Noong September 8, 2024, huling araw ng Chuseok holiday, sinimula ni Shirley ang kanyang plano. Tinawagan niyang 3 sa kanyang mga anak at 1 sa kanyang mga tagasunod. Sinabi niya sa kanila na sinaniban daw si Lee ng masamang espiritu at kung hindi sila gagawa ng paraan, agad lalamunin daw ito ng demonyo ng buhay. Ang mga taong ito na buong buhay ay nasa ilalim ng mental at emotional control ni Shirley ay hindi na nagtanong. Nang hapon na yon, nag-assemble sila na isang metal structure sa 2nd floor ng restaurant. Ayon sa investigasyon, kahawig ito ng isang napakalaking grill na ginagamit sa pag-ihaw ng karne, pero pinalaki para magkasya ang isang tao. Pagkatapos, pinuntahan nila si Lee. Sigurado na sa mga oras na yon ay naramdaman na ni Lee na may mali nung kinuha siya. Dahil makikita sa CCTV na nagpupumigla siya, lumalaban gamit ang lakas niya at pilit na tumakbo palayo.
pero hindi kaya ng isang babae ang 3 lalaki. Kinaladkad nila siya paakyat sa 2nd floor. Pinadapa siya sa metal structure at tinakpan ang kanyang bibig para hindi siya makasigaw. Tinalian nila ang mga kamay at paa niya ng sobrang higpit na bawat galaw ay nag-iiwan ng marka sa kanyang balat. Pagkatapos, dumating ang uling. Isa sa mga anak ni Shirley pumasok na may dalang malaking palanggana na puno ng nagbabagang uling. Mas lalo pang nagpupumiglas si Lee dahil alam niya kung ano ang mangyayari. Yumuko ang lalaki at inilagay ang palanggana direkta sa ilalim ng katawan niya. Napakasakit na ginawa nila kay Lee. Ilang taon niyang ginugol ang oras sa negosyong yon. Maingat na nag-iihaw ng karne para sa mga customer at ginalingan ang kanyang luto. At ngayon, ang parehong paraan at init ng uling ang ginamit para siya'y pahirapan hanggang sa mamatay. Ayon sa investigasyon, tumagal ang pagpapahirap ng humigit kumulang 3 oras, mula 3:49 ng hapon hanggang sa 6:45 ng gabi. Sa oras na yon, nagpapalitan ng mga salarin sa pagdagdag ng uling para manatiling mainit ang ilalim. Literal na inihaw nila ang isang taong buhay. Ayon sa medical expert na nagbigay ng pahayag, nakaranas sila ng matinding paghihirap habang mainit ang metal structure na nagresulta sa 3rd at 4th degree burns sa buong katawan niya. Ang carbon monoxide mula sa nagbabagang uling ay lalong nagpahirap sa paghinga ni Lee, habang ang matinding init ay unting-unting sumisira sa kanyang mga internal organs. Napansin ng mga investigador na ilang beses nangisay at kinumbulsyon si Lee, malinaw na senyales na bumigay ng kanyang katawan dahil sa matinding init, pero walang tumigil. Patuloy nilang pinanood at ipinagpatuloy ang ritual hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Kahit nawala na si Lee, sinubukan pa rin ni Shirley na pagtakpan ang kanilang ginawa. Ibinaba nila si Lee mula sa metal structure at gumamit ng kung ano-anong nakakatawang home remedy, gaya ng paglalagay ng basang tuwalya at pati hilaw na karne sa mga paso ni Lee. At nagsayang pa sila ng oras bago tumawag ng tulong. Pagdating ng mga paramedics, may nakahanda na si Shirley ng kwento. Nadulas daw si Lee habang may buhat-buhat na uling at aksidenteng nahulog. Isang trahedya ng aksidente sa trabaho. Dinala pa nila si Lee sa ospital marahil umaasang hindi pa namatay dahil sa pinsala. O baka iniisip na maniwala ang mga staff sa kanyang kwento. Pero napakatindi na ng injuries ni Lee. Dahil sa sobrang lala ng mga paso, nagkaroon siya ng multiple organ failure. At kinabukasan September 19, 2024, namatay si Lee. Agad na nagduda ang mga otoridad sa pagkamatay niya. Nang tanungin ng mga pulis ang pamilya, iisa lang ang sagot nila. Pabaya daw si Lee at aksidente lang daw ang nangyari. Pero nagduda ang mga emergency responders na dumating sa lugar dahil may mali sa kwento. Kaya humingi na sila ng tulong sa mga pulis. Pagdating ng mga investigador sa restaurant, dumiretso sila sa ikalawang palapag at nakita ang CCTV system. At ang nakita nila sa video ang nagbago ng lahat. Nandoon ang buong pangyayari, ang paggawa ng metal structure, ang pagpuwersa kay Lee na humiga roon, ang paglalagay ng uling sa ilalim at ang 3 oras ng pagpapahirap. Klarong-klarong lahat at hindi ito aksidente, ito ay sinadya, ito ay murder. Noong May 20, 2025, inaresto si Shirley at ang 3 niyang anak at isang tagasunod. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang buong lawak ng manipulasyon ni Shirley. Natuklasan na ilang dekada na niyang kontrolado ang kanyang pamilya. Ginagamit ang shamanism bilang sandata. Nahanap nila ang ebidensya ng kanyang 1.6 billion won na utang. Nadiskubre rin kung paano niya unti-unting in-isolate ang kanyang mga anak. Inabuso ang pamilya ng kapatid niya at sa huli, kinuha ang kontrol ng restaurant. Lumapit din ang mga kaibigan ni Lee. Isa sa kanila nagsabi sa mga pulis na madalas ikwento ni Lee ang tungkol sa tiyahin niya, kung gaano daw ito kalakas na shaman at kung paano dapat sundin ang lahat ng mga sinasabi nito. Noong August 28, 2025, formal na kinasuhan si Shirley at ang 4 niyang kasabwat ng murder sa Incheon District Court. Humiling ang prosecution ng habang buhay na pagkakakulong para kay Shirley at 15 hanggang 20 years naman para sa bawat anak niya at ang tagasunod. Habang nagtatagal ang trial, lalong nababahala ang lahat sa courtroom sa asal ni Shirley. Ni hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pagsisisi. Sa halip,
Iginiit pa rin niya na sinaniban daw sila ng masamang espiritu at ang tanging paraan para alisin yon ay ang cleansing ritual na ginawa nila. Sa isip ni Shirley, wala siyang nagawang mali. Pero ang pinaka nakakagulat ay nang tumistigo ang mga magulang ni Lee. Sa halip na humingi ng hustisya para sa anak nila, nakiusap silang pagaanin ang parusa. Hiniling nila sa korte na palayain si Shirley at ang iba pang akusado. Sinabi pa nila na totoong sinapian si Lee na may dala daw itong masamang energy mula sa pagkabata at na aksidente lang daw ang nangyari habang ginagawa ang isang totoong ritual. Kahit patay na si Lee, hindi pa rin siya nakaligtas sa maling paniniwala ng sarili niyang pamilya. Nagalit na ang publiko. Sumabog ang mga online forum sa galit at tanong kung gaano kalalim ang pagkontrol at pagmamanipula ni Shirley para mapapanig ang mga magulang sa pumatay sa anak nila. Noong September 2025, ibinaba ng korte ang pinal na hatol, habang buhay na pagkakakulong para kay Shirley. At ang 4 pa niyang kasabwat kasama ang mga anak niya ay nahatulan ng 20 hanggang 25 years na pagkakakulong. 2 pang taong hinatulan dahil sa pagtulong at pag-ambag sa krimen at sila hinatulan ng 10 years na pagkakakulong. Binanggit ng hukom ang matinding kalupitan ng krimen at ang dekadang manipulasyon na ginawa ni Shirley para kontrolin ang pamilya niya. Hindi ito ritual na nagkamali, ito'y torture at ito'y murder. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ang mga magulang ni Lee na sinapian ang kanilang anak. Dahil sa dekada na impluwensya ni Shirley, hindi na nila makita ang realidad. Napatay ang kanilang anak dahil sa kasinungalingang pinaniwalaan nila. Nakakalungkot isipin ang pinagdaanan ni Lee. Isang babae na ang tanging pagkakamali lang ay ang pagtitiwala sa maling tao. At naway magsilbing paalala ang kwentong ito kung gaano kadali masira, mabago at makontrol ng isang tao sa ilalim ng matinding manipulasyon. At ang katotohanan, hindi bihira ang ganitong kaso. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga taong gumagawa ng karumaldumal na krimen sa ngalan ng espiritualidad, cleansing o pagtaboy ng demonyo. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!